We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod din mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Pag-abot kan dagmang na mga deboto asin bisita na makikisumaro sa selebrasyon kan Peña Francia Fiesta activities sa Naga City, piga-antisiparan na kan manihamiento kan Bicol Central Station asin Naga Airport. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa aga nagigibuhon ang piga-antisipara na traslasyon prosesyon. Ini naman ang puon kan mga mayor na aktibidad katakod kan selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Siring man ang pag-abot kan mga deboto asin bisita na mapartisipar digdi. Sarong aldaw antes ang traslasyon prosesyon. Nairehistro na kan manhamiento kan Naga Airport sa Pili, Camarines Sur ang pag-abot kan mga deboto asin bisita na mapartisipar sa Peña Francia activities sa syudad ni Naga. Huli ka ini piglalauman asin piga-antisipara naman kan manhamiento kan aeropuerto. Napuon ngunya na aldaw, perminang pano o haros pano nin mga pasahero ang mga maabot na eroplano. Akan sarong adlaw nag-meeting man kami kan PNPDT para liwat maipaabot sa indas yung mga dapat gibuhon para masiguro na safe ang sa tuyong airport, safe ang mga biyahero. Nakatalaan man na mag-abot ngunya na semana ang augmentation na tourist police gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na makakatabang ninda sa pagsyerto kan seguridad sa aeropuerto. Nakaalerto naman ang manhamiento kan Bicol Central Station sa Naga City, katabang ang kapulisan. Puon sa aga, piga-antisipara na ninda ang pagruso kan dagmang mga deboto asin bisitang maabot digdi hali sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Asin ini sa indang piglalauman na madurar hasta sa semana makalihis ang Peña Francia Fiesta. Preparado man subot ang bus companies sa pagruso kan mga biyahero. Ang Peña Francia Festival po baga kaya naka-focus lang po baga dito sa lokal. Kaya po ang sina nag-antisipar sina ta malay po baga ninta ta kung mag-abot po bagang oras na magdagmang ang pasahero lalo na po sa pagkatapos ng piyesta. Kaya sina may pasiguro na po silang mga buses na pwedeng i-standby din sa area ta. Sa mga panahon na ini, syertong magkakaigwaman subuot nin halawig na pila kan mga biyahero na papuli sa partido, Rinconada asin Legazpi City, urog na sa mga aldaw kan major activities, siring kan traslasyon asin fluvial procession. Buong paurol lang. Mga 1 week po yan. Mga Biyernes, Sabado, Domingo hanggang Lunes. Yan, sa Pobialia mismo. Kunting pasyensya lang ta. Siyempre, mahala talaga kamo. Tadigdig kaya yun. Bako naman aragawan. Pila-pila yan. So, magsunod ka sana sa pila, makakasakay man kamo. Nangangapodan man ang manhamiento kan terminal sa mga biyahero na mangnuhon ang mga darang gamit asin kaibanan ng mga aki, nganing maibitaran na magkawararaan sa tahaw kan kasiribotan. Local festivity, Kate, na pigko-konsiderar ang Peña Francia Fiesta. Kaya bakong araw kan Christmas season, asin kan Holy Week, bako man araw ka ito kada kul, asin nagsusurok-sukan ang mga biyaherong nag-aabot di sa Bicol Central Station. Alagad piga-antisiparan na ang porsyon na ini kan terminal, mapapano nin mga pasahero asin deboto na papuli, makalihis magpartisipar sa kada Peña Francia activity. Pigserto man kan pirang bus companies na sa mga panahon na ini, bastante an sa indang bus units, asin ma-extend man kan oras kan sa indang pagbiyahe hasta sa maubos ang mga pasahero. Kate? Jessica, dumana muna kita sa Naga Airport. Posible ba na magdugang sinda ning mga flights? Tanganing maakomodar ining mga piga-antisipara na pagruso kan mga pasahero? Sa ngunyan, Kate, segundo man sa manhamiento kan Naga Airport, mayo pa nin tigsasabi o ipigbababa sa indaan yung mga imbueltong airline kung madugang baya talaga nin mga flight hali sa Naga to Manila, Manila to Naga,
ninhuli nga ni tiga-antisiparan an mas dakol lang mga biyahero. Alagad an masishare to subuot ninda na everyday sa kada pag-abot kan mga aeroplano duman sa airpuerto, pano ini o haros pano na an seating capacity kan mga ini. Kate? Jessica, ano man ngunyan ang ginigibo kan manihamiento kan Bicol Central Station tanganing ma-share to ninda na mayong magiging colorum na malulunadan ang mga pasahero? Sabi nga ni Kate kan manhamiento kaiding Bicol Central Station, taon-taon na nindang pigigibo o piga-antisiparan ang Peña Francia Fiesta, kaya taon-taon man nakaandam sinda sa pag-abot kaini. And bukod pa digdikit, before pa man ining Peña Francia activities, igwana nin pigigibong surprise inspection an LTFRB, an LTO, digdi mismo sa terminal, asin igakaigwa man nin surprise drug testing. Parte ini kay itong preparasyon, nga ning masyerto na mayo talaga nin kolorum, asin mayo nin mga driver o biski say pa man na mga imbuelto sa mga bus companies sa illegal na droga o nagtitake kaini. Kaya sangon yan, Kate, masasabi ninda na preparado naman sinda asin nakaandam sa posibleng mga mangyari digdi sa papaaboto na Peña Francia Fiesta. Anhagad na lang ninda ang kooperasyon asin ang pag-intindi kan mga biyaherong masakay asin maabot digdi sa Bicol Central Station. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Pirang mayor na tinampo sa Naga City amay na ipapasarado sa aga antes ang traslasyon procession. Mantang augmentation force na mamantinir kan Pazi Orden, nag-abot na sa syudad. Uyan report ni Chris Novello. Sarong aldaw antes ang traslasyon procession o ang paglipat kan imahe ni El Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña Francia gikan sa Old Peña Francia Shrine pasiring sa Naga Metropolitan Cathedral. Kasado na ang mga seguridad na ilalatag kan mga otoridad sa nasambitan ng aktibidad. Alas 8 pasanan nin aga, isasara na ang pirang mayor na tinampo sa syudad, partikular na ang mga agihan kan prosesyon. Amay na magkakaigwang pagsara ning tinampo dahil sa tuyang security group makondusir ning walkthrough asin road clearing para masiguro na secured so aagihan kang sa tuyang prosesyon. Pira sa isasaradong tinampo sa agaan porsyon kan Magsaysay Avenue, Magsaysay Balatas Road, MT Villanueva Avenue, Dayangdang Road sa kanto kan Colgante sinibapang tinampo sa kasentrohan kan syudad. Maitinagama man ang syudad na parking area siring sa mga mall, City Hall compound asin development area sa Barangay Balatas asin man Santa Cruz. May papautob man na rerouting ng mga bihikulo kasabay kan road closure. Mientras tanto, nag-arabutan naman ang augmentation force gikan sa manaylain na provincial stations kan PNP asin ibapang law enforcement agencies. Ide-deploy ini sa manaylain na lugar sa Naga City nga ni mamantinir ang solemneng selebrasyon kan Peña Francia Festival. And we lay down in the table yung commitment ng PNP upang sa ganun may raos namin ng mapayapa at matiwasay itong darating na nalalapit na piyesta ng Peña Francia. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa paagi kan sarong resolusyon kan Metro Naga Development Council na ipinadara sa mismong opisina kan Presidente, pigdeklarar como special non-working holiday ang September 15, 2023. Ini en koneksyon sa dakulang religious activities sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunya na taon. Apera sa Naga City kabale sa mga nadeklarar na holiday ang 15 banwaan arug kan Bombon, Kanakman, Kalabanga, Kamaligan, Gainsa, Libmanan, Magaraw, Milaor, Minalabak, Ocampo, Pasakaw, Pamplona, Pili, San Fernando, asin Bula. But sabihon kay ni, mayo nin klase sa mga eskwelahan asin trabaho sa mga pampubliko asin pribadong opisina sa syudad asin sa mga nasambitan ng banwaan. Price Coordinating Council kan syudad ni Naga nagkondusir nin sorpresang pag-inspeksyon sa merkado publiko. Mga timbangan, fiesta products, maging pagsunod sa price ceiling sa bagas, pighiling kan grupo. Uyan report ni Chris Novello. Nagkondusir ning sorpresang inspeksyon ang Naga City Price Coordinating Council sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Kaiba sa ginibong inspeksyon ang composite team kan City Health Office, City Veterinary Office, Department of Agriculture, NMIS, DTI, Treasurer's Office asin man MEPO. Pero sa pag-inspeksyon kan grupo ang fiesta products siring kan karne, pag-monitor kaya kan mga otoridad ang posibleng pagbutwa kan double dead na karne na delikado subot sa salud kan tao. Posibleng food poison, posibleng magkahilang, igwang mga hilang na pwedeng mag-ulakit sa tao na hali sa hayop.
Compliant man subot ang mga nagtitinda ng karne sa merkado sa pagpapabuno ng livestock sa abattoir. Pigsyerto man kan mga stall owner na bastante ang supply kan mga fiesta products ngunya na Peña Francia Festival. Pighiling man kan grupo ang timbangan na ginagamit kan mga partienda sa merkado publiko. Ang gusto tadigdiyo na masigurado na ang mga kiluhan sakto duman sa babakalon kang konsumidores ta. Tabo taman na malugi sinda na mabayad sinda para sa 1 kilo pero ang mababakalinda is less than 1 kilo. Nakakatabang sa mga parabakal na dahil ang binabayaran mong tama dahil kulang ang kilo. Pig inspection man kan grupo ang rice retailers sa market para masiguro nagsusunod ang mga ini sa price ceiling susog sa Executive Order No. 39 ni Presidente Bongbong Marcos. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pigtukdo sa mga personahe kan Naga City Police Office asin BFP ang tamang pagresponde sa bomb threat. Pag-identifikar nin manlain-lain na bomba asin pampasabog sa 15 dias na Police Explosive Reconnaissance Course. Pinanganutan ang aktibidad kan Explosive Ordnance Division Naga kung saan nagsairarom sa 15 dias na training ang aabuton sa 50 partisipante. Apara kan tamang pagresponde sa bomb threat, nagkondusir man nin aktual na demo kan pagkapot sa sitwasyon en kasong may magsabog na bomba. Itinukdo man digdi ang pagdetonate kan bomba magin an epekto kan sarong pagsabog kaini. Dakulang tabang subuot ini sa mga partisipante hulita igwana ini nin kaaraman sa pagkapot nin sitwasyon sa huma nin anuman na pampasabog. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Magkakasuhay na aksidente sa tinampo na irehistro sa manlain-lain na lugar sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Paglikay kan mga motorista, pangapodan kan mga otoridad urog na ngunyan, napiga-antisiparan ang dagmang na mga deboto na mabiyahe pasiring sa Naga City para sa Peña Francia Fiesta. Si Jessica Kalinog nakatutok. Tulos man kotang idinalagan sa ospital. Alagad pigdeklarar ng dead on arrival ang sarong rider sa banwaan in Milaor, Camarines Sur. Ini makalihis mabangga kan kasabata na wing van ang piglulunadan ka ining motorsiklo. Sa kusog kan impact, puminairarumpa ang motorsiklo sa inuta na parte kan wing van. Sa Naga City, gadan ang sarong 48 anyos na lalaki sa Barangay Concepcion Grande kan aksidenteng mabudalan kan sarong pick-up mantang nagbabalyukuta na sa tinampo. Mahahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver kan imbueltong lunadan. Sa banwaan in Guwa, Camarines Sur man, irido ang duwang motorista makalihis magkabanggaan pag-abot sa parte kan Barangay Abukayan. Parehong wasak ang mga imbueltong motorsiklo. Mantang ansaro sa mga iridong rider, kinaipuhan man na idalagan sa Bicol Medical Center para sa maninigong atensyon medikal. Sa Daet, Camarines Norte, lugadan man ang rider asin suno kaini kan aksidenteng mabangga kan sarong SUV, mantang parehong pabalyo sa intersection sa porsyon kan Barangay Lagon. Mahihiling sa CCTV footage kan barangay, parehong duro-diretso ang padalagan kan parehong lunadan, mantang paparani sa intersection na naging rason para mahagop pa kan SUV ang motorsiklo, asin makatalsik ang mga lunad kaini. Liwat man na nangapodan ang mga otoridad sa publiko na magluway-luway sa nasa pagbaybay kan mga tinampo, urog na kun mayo manin emerhensya, kaning dain na magresulta pa sa pagkagadan o pagkairido kan motorista man o pedestrian. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga barangay health worker asin barangay nutrition scholars sa Albay pigsairarom sa sarong breastfeeding seminar workshop tanganing itukdo ang mga teknik asin importansya kan pagpapasuso sa mga aki gamit ang mismong gatas kan ina. Uya ang report ni Rosie Nieva. 50 ang mga barangay health workers asin barangay nutrition scholars gikan sa 15 banwaan asin tulong syudad sa Albay ang nagtiripon sa kinundusir na breastfeeding seminar workshop sa Albay Astrodome sa Legazpi City.
Ana sambitan ng aktibidad ang inorganisar kan Provincial Health Office na obhetong i-update ang mga health workers sa mga techniques asin importansya kan breastfeeding. Ang mga nagpartisipar digdi ang magiging dalan man para maitukdo ang sa indang mga nanudan sa kanya-kanyang barangay. Kasi po sadly sa ngayon, despite po the continuous campaigns and advocacies na tigigibota, kadakol pa rin po na mga aki na dai po na breastfeed or dai natutuloy-tuloy na ma-breastfeed. Nakita po namin yung needs ng mga nanay kasi bilang kami isang nanay, kumbaga ay dumaan din po kami sa ganyang sitwasyon. Apura sa lecture, igwa naman in pigbibilog na mother support group na matabang in kaso igwang umboy na mga ngaiponin gatas nin ina. Basta sa nanay nagsususo, nagsimula ng pagsilang hanggang 6 months, yun, hindi na kailangan ng tubig or ano pa man para sa antibodies na yun ng baby. Ana sambitan ng aktibidad ang parte manggiraray kan selebrasyon kan Breastfeeding Awareness Month kanakaaging bulan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Liwat na nakakuanin paborableng desisyon si Indigenous Peoples Mandatory Representative Ricky Noblesala kan probinsya nin Camarines Norte kontra sa kapwa kaini mga board member. Ini makalis ipaabot kan pirang bukal sa Court of Appeals ang pagkontra sa pagtukaw ni Noblesala. Alagad sa pigluwas na 12 pahinang memorandum kan CA, sinasabing mayong bastanteng basehan na mapatunay na igwang pagbalgar sa pagtukaw ni Noblesala como representante kan mga katutubo. Sigun sa Vice-Gobernador, ang desisyon na ini ang nangangahulugan na nag-agi sa tamang proseso ang pagtukaw ni Noblesala na enot ng pigsurog kan korte kung saan ibinasura na ang kasong pigsunad kan 7 bukal. So politika lamang ito. So it ends right there. So far, si Ricky Noblesala can sit and then we will just wait for another decision coming from the court. Masaya ako ngayon kasi kumbaga parang maituloy-tuloy ko yung mga nais na gawing plano para sa ikaunlad ng mga katutubong man, hindi na wala na akong agam-agam na merong kaso na. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, mas marhay na panahon na ang lalaoman sa dakulang parte kan nasyon. Sigun sa Pag-asa, medyo nagluya ang southwest monsoon o duros habagat na nakakaapektar sa western section kan northern and central Luzon. Mapanganuro na kalangitan ang malalaoman sa Batanes, asin Babuyan Islands, mantang posible ang warak-warak na pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Alagad basado sa datos kan Metro Weather, hapon pa sana uuranon na ang pirang parte kan Camarines Provinces asin Albay, hasta at siya nabanggi. Magiging maaliwalas man ang panahon sa natatadang parte kan Bicol Region. May warak-warak na pag-uuran man sa Visayas asin Mindanao. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ayudang pinansyal para sa saradit na retailer nin Bagas, hurot na maitao kan DSWD sa paagikan sa indang Sustainable Livelihood Program. Alagad programa, enot subuot na inimplementar o i-implementar sa NCR asin mayo pang konkretong panundon para sa implementasyon kaini sa Bicol Region asin iba pang mga rehiyon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Kan Setyembre 6, nagkaigwanin pagtiripon ang pirang opisyal kan Department of Social Welfare and Development asin Department of Trade and Industry nganing pag-ulayan ang magiging implementasyon kan Sustainable Livelihood Program Cash Aid sa mga rice retailer. Hurot kaya kan DSWD na mataawanin ayuda ang saradit na retailer nin Bagas. Siring kan mga sari-sari store na apektado kan pigpautob na price ceiling sa kada kilo nin Bagas. Alagad ang small rice retailers sa National Capital Region iyusubuot ang enot na magiging benepisyaryo kaini. Anhagad kan sari-sari store owner na si Jamily, makaabot man lugod ang pagtaong ayuda sa Kabikolan. Sana kasi
dakula din talaga ang naging epekto sa muya katong nangyari. Ang DTI iyong pigdesignar na magkondusir nin profiling o magsara kan mga kwalipikadong small rice retailer na magiging benepisyaryo kan programa. Alagad sigon ki DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol. Mantang mayo panin konkretong panundo na ipigbababa sa saindang opisina. Ang piguhurot na ayuda, malabo pang makaabot o maimplementar sa rehiyon, maging sa iba pang parte ka nasyon. Pigklaro man kan direktor na naglalakop na impormasyon na ang mga kwalipikadong benepisyaryo makakaresibe nin maximum na 15,000 pesos, deklarasyon pasana. Ang pigahalat ninda, iyo ang final written guidelines sa implementasyon kaini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nakatalaan pa kuta ng depensahan kan state universities and colleges sa Bicol Region ang sa indang magiging budget para sa taong 2024. Ini ang pigklaro ni CBSUA President Dr. Albert Naperi kasunod kan nagluwas na bareta na subuot na inaanin 1.2 billion pesos ang sa indang budget para sa sunod na taon. Sigun kay Dr. Naperi, apwera kaya sa taon-taon na pigtatagama sa indang pondo kan gobyerno nasyonal, igwapang suhay na pondong pigahagad ang SUCS para sa special project gikan sa pigaapod na fiscal space. Kanakaaging taon, igwanin 1.2 billion pesos worth na proyektong naitao sa CBSUA. Kaya posible subuot na ini ang nahiling na diferensya sa nakalatag na pondo para sa masunod na taon. Sa Setyembre 21, mapasiring pasubuot sinda sa Kongreso, tanganing liwat na ilaban ang special project na pigahagad nindang mapondohan para sa 2024, kantidad na 1.5 million pesos. So nagluwas kasi kang 2023 General Appropriations Act ko, kasabay na po itong 1.2 billion. Ngunyan, ining 2024 na proposal na pigtaw sa muya, ang basihan mi kani National Expenditure Program. Mayo pa yan sa mga special program na pinupundoan kang national government. Positibo ngunyan ang lokal na gobyerno kan Pulangi, Albay na masosolusyonan na ang problema sa waste disposal sa Banwaan. Magkakaigwa na kaya nin sanitary landfill na nagkakantidad nin 50 million pesos ang Banwaan na posibleng mapunan ang konstruksyon ngunya na taon. Aprobado na kaya ang lugar na pagtitindugan kan edipisyo kung saan nagkondusir naman nin Soil Sampling and Mines and Geosciences Bureau. Makaka-generate man subuot ini nin revenue kung saan pwede nindang akomodaron maski ang iba pang banwaan sa Albay asin Camarines Sur. Kasabay kaini nag-apelaman ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa mga residente na maging seryoso sa pag-segregate kan basura. Masisigurado po natin na malinis ang ating komunidad at safe sa lahat, lalo-lalo na sa aspeto ng kalusugan. Kung kami lang ang gagamit noon, siguro 5 to 10 years kayang-kaya sa amin. But talagang isa yan sa pinaka magandang mangyayari sa bayan ng Pulangi na magkaroon na po kami ng sanitary landfill. Sa Setyembre 12 hasta 14 ngunya na taon, dadarahon kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang sa indang programang Piso Caravan sa syudad ni Naga. Gigibun ini kasabay kan Bishop Gainsa Trade Fair. Ang Piso Caravan sarong aktibidad kung saan pwedeng ribayan kan BSP ang mga luma, maati o may damage as in mutilated Philippine peso. Siring man na pwede nindang bilugon ang mga natipo na barya kan sarong persona. Alagad ba kung arog kan enot ng ginibong Piso Caravan sa Legazpi City, lilimitaran sana ang transaksyon kada tao. Sa barya hasta 3,000 pesos sanang kantidad, ang sa indang aakomodaron kada tao. Asin sanggatos na pidaso naman, unfit o mute banknotes o may damage na kwartang papel. Kung sobra digdi ang darakan kliyente, aabisuhan subuot sinda na sa local bank na sa nagibuhon ang transaksyon. We do this as part of the BSP's Clean Note and Coin Policy. Kasi gusto ni Bangko Sentral na ang nagsisirculate daw na pera sa ating economy, sa ating community, ay yung malilinis. Kasi pag malinis daw yung pera, mas madali natin madedetermine kung genuine or counterfeit yung pera.
Nagenya Law student kinoronahan como Miss Bicolandia 2023. Mantang kapuso sparkle artist nakiugma sa pinakadakulang beauty pageant sa enterong Kabicolan. Uya ang istorya ni Chris Novello. Arog kan piglalauman kadakol ng mga Bicolano gikan sa manaylain na parte kan Bicol ang nagpasiring sa syudad ni Naga Kasubanggi para personal na magdalan asin suportaran ang sa indang mga kandidato sa taon ng Miss Bicolandia na giniwa sa Jesse M. Robredo Coliseum. Nagpatalbugan sa swimsuit asin evening gown competition ang nasa 17 magagayo na kandidata, alagad mas nang ibabaw si Reynalyn Praferosa kang Naga City. Na kinoronahan como Miss Bicolandia 2023. It has been a dream. Bicolandia has been my childhood dream and I feel really happy right now. I can't explain actually, but my win, my victory is offered to my beneficiary, which is Hablondawani. It's for the children, it's for the women out there. Nagserbi mang first runner-up si Shaina Ong Rabakal kan Buhi Camarines Sur. Second runner-up si Trisha Georgia Aganan kan Camarines Sur. Third runner-up si Isandra Filin Gorobat kan Camarines Norte. As in fourth runner-up si Iris Ignacio Oresca kan Camarines Sur. Mientras tanto, nakiugmaman ang GMA Sparkle artist na sina Thea Tomalia asin MJ Ordinalio na nagsirbing host sa aktibidad. Hinara naman ni Sparkle artist Michael Seger ang mga kandidata pag-abot sa evening gown presentation. Man na pinakiligman sa paagin sa song number ni kapuso heartthrob Jerry Gonzalez, ang finalist magid ang mga audience. Kay banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagdaraning kaugmahan ang pagrampa kan treseng tricycle driver sa kinundusir na binibining tsuper sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Ang aktibidad parte ka nagpapadagos na Busigon Festival 2023 as in Toda Day celebration. Kasabay kan aktibidad pigtawan man onra ang mga onestong driver na nagpuli kan mga nawalat na gamit kan sa indang mga naging pasahero asin an mga enot na nag-renew nin prangkisa asin an mga nagsusunod sa traffic laws and ordinances. Apera sa pageant, nagkaigwaman nin basketball tournament sa pagultanan kan mga toda. Obheto ka nasambitan ng mga aktibidad na tawan importansya asin pagbisto ang sakripisyo kan nasambitan ng mga driver. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagsirbi sa nasyon.